Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi sa ating lahat mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Sa oras na ito, pahintulutan niyo po na sa muli ay hiramin ko po ang sa sandaling mga minuto ang inyo pong mga panahon o atensyon mga minamahal, at atin pong pag-uusapan ang mga salita ng Panginoon na atin pong pagbubulay-bulayan sa oras na ito. At ang atin pong paksa sa tanghaling ito, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ay atin pong pinabagatan ang sanlibutan, ang siyang arena ng misyon. Marami na tayong napag-usapan sa atin pong mga nakaraan na mga pag-uusap o pagsasama-sama, at nakasentro po tayo sa misyon ng iglesia. Ngayong oras na ito mga minamahal, ay ang atin pong sentro o ating paksa ay ang sanlibutan, ang siyang arena ng misyon. Ngayon po mga minamahal, ay akin pong ibahagi sa inyo ang talata po sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 9 at 10. Mas maganda po mga kapatid na atin pong basahin para po mas malinaw atin pong pag-uusapan ngayon. Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 9 at 10. Sabi po dito mga kapatid, no? Apokalipsis Kapitulo 7, 9 at 10. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ng isang lubhang karamihan na di mabilang, di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa ng lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero, na nangaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Versikulo 10. At na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan ng kordero. Ito pong talata ang atin pong sentro ngayong oras na ito mga kapatid, at ang talata po ay nagpapahiwatig po ito mga minamahal kong mga kaibigan patungkol sa malawak na tinatawag na geograpikong saklaw ng misyon. At ito po yung atin pong pag-usapan ngayon. Now sa paksa pong ito ay intentional mga minamahal na nating pag-usapan ngayon ang dalawang tinatawag na mahahalagang talata patungkol sa misyon, na ito po'y nagbibigay diin sa sentralidad ng paggawa ng alagad na tinatawag sa Biblia na dakilang komisyon, at ang mensahe na patungkol po sa walang hanggang ebanghelyo. Na ito po mga kapatid, mga kaibigan, ay atin po muli babasahin ang aklat ng Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. At idugtong po natin ang talata mga kapatid na Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 6. Atin pong basahin para mas malinaw mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Ang talatang Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. Nagsasabi po dito, at dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating idugtong ang talatang Apokalipsis Kapitulo 14, versikulo 6, mga minamahal. Sabi po dito, at nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ito pong talatang ito mga kapatid ay mayroong parihong
magkaprihong punto na sinasabi po dito na nagkakaugnay. Ito pong saan ang misyon, saan ang misyon. Mababasa po dito sa talata, kung mapapansin niyo po sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, yung word na, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, mga minamahal. At doon po sa isang talata sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 6, atin pong mababasa doon ang salitang, sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika, at bayan. Yun po ang ating mababasa po sa mga talata pong iyon, mga minamahal. So sa madaling salita, mga kapatid, mga kaibigan, ay aabutin po ng Ibanghilyo ni Kristo ang lahat ng uri, lahat ng bansa, lahat ng wika, at lahat ng mga tao. No? Pagkakaisahin ng impluensya ng Ibanghilyo ang mga naligtas tungo sa isang dakilang tinatawag ng Biblia na dakilang pagkakapatiran, mga minamahal. No? At sila, tayo, ikaw at ako, ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo, mayroon lamang tayong iisang tinatawag na iisang modelo na gagayahin. Sino siya? Walang iba, mga kapatid, mga kaibigan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Na kung tatanggapin ang katotohanan na nakay Kristo, mga minamahal, kung iyong tatanggapin, aking tatanggapin, ang katotohanan ay mawawala ang mga pambansang, tinatawag na pambansang pagtatangi. Mawawala ang inggitan, mga minamahal. No? Kadalasan sa atin ngayon sa kapanahunan, maraming tao ang naiinggit sa kapwa, mga minamahal. Nagtatangi ng mga tao, no? Kung atin daw tatanggapin ang katotohanan na nakay Kristo, mga minahal, ang espiritu ng katotohanan ay pagsasamahin ang ating mga puso tungo sa pagkakaisa. Wow, napakaganda. Pagkakaisa sa ating sanlibutan ngayon, walang pagkakaisa, mga minamahal. Subalit, kung ating tanggapin ang katotohanan na makikita lamang sa ating Panginoong Hesukristo, dadalhin tayo sa ang ating mga puso ay dadalhin tungo sa pagkakaisa. Now, sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 8, palagi natin itong binabalik-balik na mga talata, mga minamahal, Mateo 28, 19, 16 hanggang 20, at Apokalipsis 14, 6, palagi nating binabalik-balik sa atin pong sasama-sama. Ngayon dyan sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 8, mayroon diyang salita na sinasabi na, kayo'y magiging mga saksi ko. Mayroon niyang tatlong lugar sa Biblia, mga kapatid, ang ibig pong sabihin dyan. Yun. Gawa 1:8, kayo'y magiging mga saksi ko. Yan, sabi. Ang unang lugar na akin pong idiin sa inyo ngayon, mga kapatid, ay ito po. Si Kristo nagsasabi sa Gawa 1, versikulo 8, kayo'y magiging mga saksi ko. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Now, bakit sinabi niya sa Jerusalem? Dahil sa panahong iyon, mga minamahal, napakalapit ng kanyang mga alagad sa Jerusalem. No? Kaya ito ay sinasabi ni Jesus na doon sila magsimulang ibahagi ang kanilang karanasan sa Diyos. Sa ating buhay, mga minamahal, tayo din ay sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo, kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem. Saan ang Jerusalem ngayon sa ating buhay, mga minamahal? Ang ating, Ang ating misyon ay magsisimula sa tahanan, sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa mga kapitbahay, mga minamahal, sa mga kaibigan. Ito ang
unang lugar na binabanggit sa Biblia na nais ng Diyos na akin o iyo na ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa iyong tahanan, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga pamilya, kaibigan, mga minamahal. Pangalawang lugar. Ito po. Si Kristo ay nagpapatuloy. Dito pa rin tayo sa Gawa, Kapitulo 1, versikulo 8. Sabi niya, kayo'y magiging mga saksi ko saan? Sa buong Hudiya at Samaria. Napapansin niyo po ba sa talata, mga minamahal? Now, ang ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, kasama rin sa ating misyon sila na sa ibang paraan ay malapit, ngunit kasabay nito malayo sa atin. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Now, sa grupong ito, sa ikalawang lugar, ay ang mga taong maaaring nagsasalita ng kaparihong wikang ating sinasalita. Mga taong may kaparihong kultura natin. Mga taong, sinasabi ko kanina, kaparihong, gumagamit ng salita sa atin, mga kapatid. No? Itong mga taong ito na sinasabi ng Biblia, mga kapatid, ang grupong ito daw po yung mga taong nagsasalita o may kaparihong kultura sa atin at subalit, hindi naman nila isinasabuhay ang ating Panginoong si Kristo. Ibig sabihin, hindi pa nila alam ang katotohanan, mga minamahal. No? Kaya ito po yung ating karagdagan na lugar na dapat natin na tayo din po ay magmisyon doon sa kanila. Ipaalam ang katotohanan na galing sa ating Panginoong si Kristo. Ikatlong lugar, mga minamahal. Ikatlong lugar na sabi ni Kristo. Sabi niya sa Gawa 1:8, kayo'y magiging mga saksi ko saan? Higit pa rito ang sinasabi ni Kristo. Sabi niya, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ano ang ibig sabihin nito, mga minamahal? Ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, mga kapatid, na tinatawag tayo ng misyon ng Diyos na abutin ang mga tao mula sa lahat ng dako, lahat ng grupo ng mga tao, lahat ng wika, lahat ng etniko, walang pagtatangi, mga minamahal. Dapat at karapat-dapat na sila'y maabot sa panghuling pabalita ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung panghuling misyon natin, mga minamahal. Ngayon, mayroon hamon sa atin bawat isa. Kung saan tayo nakatira na komunidad, saan tayo ngayon nakatira, mga minamahal. Ito po yung hamon natin sa bawat isa, na atin pong idalangin araw-araw ang komunidad na kung saan tayo nakatira. At ang pangalawang hamon sa atin ngayon, oras na ito, mga minamahal, na atin pong pag-aralan ang uri ng mga tao na nakatira sa paligid natin. No? Saan ka man nakatira ngayon, dapat atin pong pag-aralan ang uri ng mga tao na nakatira sa paligid natin. Anuman ang kanilang relihiyon, anuman ang kanilang pinagmulan, sila may matanda, sila may bata, sila may mahirap, sila may mayaman, mga wikang sinasalita nila, at ano paman, ating pag-aralan, mga kapatid, at hilingin natin sa Diyos na ipakita sa atin kung papaano tayo magiging daluyan ng kanyang pag-ibig sa kanila. Mga minamahal, sa tanghaling ito, ako po'y muling nagpapasalamat sa inyo sa atin pong pagsama-sama sa mga maikling minuto ng atin pong pagbulay-bulay sa mga salita ng Diyos. At hari nawa, sa oras na ito, sa maiksi nating pag-aaral, mayroon po tayong nakuhang leksyon na maghatid sa atin ng malalim na relasyon natin sa ating Panginoong Kristo. Hari nawa, ang pagpapala ng Diyos ang siyang suma sa atin. Magandang araw po
magandang gabi, magandang tanghali at magandang hapon sa ating lahat mga minamahal kong mga kapatid.